Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. And then August of 1999 o 98, andun po ako at nagmi-mission sa Thailand. So totoo po ang Diyos pag pinakinggan mo ang boses. Sundin mo lang siya, huwag kang titingin sa iyong kakayahan at kapasidad, huwag ka pong titingin, susunod ka lang. At ang isa pang naalala ko, dahil sabi ko sa inyo, alalahanin ninyo yung malalaking pagkakataon na ang Diyos ay naranasan ninyo. Ito naman po ay kami ay dahil tagumpay po ang gawain at nag-outing ang mga workers ng biyaya ng Diyos. At si Pastor Lino, naaalala ko noong galing mag-swimming yan. Pero nung gabi na po, pabalik na kami sa Nasugbo. Ayaw mag-start yung makina. Nung bangka, kaya nung inaalok ako nung Monday na magbabangka ng Martes, nito lang po. Sabi ko, ayoko na ako. Kayo na lang. Dahil hindi po talaga, yung bangkero na kapatiran, hindi nakapagdala ng kahit lighter, kaya hindi masindihan yung kandila. Kaya nasa pusikit kaming karimlan, at ang naririnig lamang namin mga tunog ng mga pump boat. At doon sa dakong gitna, nakikita namin yung sea lane, malaking barko. At 26 kami, sabi ko, Diyos ko, kapag kami po ay lumubog, ang masisisi ako. Sa bagay, kasama rin naman po ako sa malulunod. Pero Panginoon, hindi ito ang plano mo eh. Ano po ang gagawin ko? Payapain mo sila, sabihin mo, walang magsasalita. So sumigaw po ako, kahit ako kinakabahan, walang magsasalita. Tahimik po ang lahat dahil kailangan pong may boses eh. So tahimik ang lahat. At pinakinggan kong muli ang tinig. At meron na namang iniutos ang Diyos. At ang sabi ko, i-start mo na ang makina. At lahat po ay tuwan-tuwa. Umandar po yung makina. Pero ilang segundo lang, chug. So, pray ka ulit tayo. Magpuri ulit tayo sa Diyos. Start ulit. At hindi ko po makalimutan dahil palayo na po kami sa pangpang ng Nasugbo at tungo sa sea lane. Pero alam mo po, sa panahon ng krisis, mangangako ka sa Diyos. At may pinangako ako sa Diyos na hindi ko alam kung nagawa ko. Pero palagay ko ginawa ko dahil buhay pa ako hanggang ngayon. So, naligtas po akong muli doon. At ang pangatlo po ay Cuneta. Gawain po February 14, February 19 ang gawain sa Cuneta. At sa bahay namin, hindi ko matandaan kung anong year yun. Bigla po akong nanikip ang dibdib at para akong nasusuffocate. At sabi, yung pamilya ko nakatingin sa akin at ako ay, wala na, putlang-putla na ako, sabi nila. At may narinig ako, ewan ko sino doon sa 3 naming anak. Bakit hanggang dito lang ang buhay? Para bang nanghihinayang sila kung ako'y mamamatay nung araw na yon. At ako po'y parang binugbog. At ako po ay iniupo nila. At habang ako ay namamahinga, sabi ko, Diyos ko, bakit po ako mamamatay? Sabi niya, workaholic ka, magsisi ka. February 14 po yon. And then nung magsisi ako, dagling bumuhos ang kagalingan. February 19,
nasa kuneta po ako at nangangaral na parang walang nangyari. Yan na, magkakaroon ng buhay ang iyong pag-awit kapag ikaw ay may karanasan sa Diyos. Amen. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. So, alalahanin mo yung mga pangako mo sa Diyos nung ikaw ay nasa kagipitan. At magpasalamat ka ngayon dahil sa Kanyang pagliligtas. Salamat sa mahabang buhay. Hindi amin ang buhay. At hindi namin pwedeng ipagdamot ito. Hindi amin ang buhay at hindi namin kayang alaga at protektahan ito. Ang lahat ay sa iyo. Kaya hindi ka namin pangungunahan. Ikaw ang mag-alaga sa lahat ng iyo. Ikaw ang magprotekta. At kami ay laging sasamba at magpupuri sa iyo sapagkat yun ang aming gawain upang kami ay iyong maalagaan. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen? So, araw-araw po, kailangan pong ikaw ay sumasamba sa Diyos. Dahil hindi naman po ito galingan eh. Sambahin mo lang ang Diyos at bibigyan ka niya ng bagong karunungan. Amen? So, muli, isipin mo yung nakatakdang ibibigay sa iyo ng Diyos ngayon. Ikaw ba ay marunong tumuklas ng ibibigay sa iyo ng Diyos? Sige, pumikit ka sandali. Panginoon, gawin mo nga pong mahuhusay sila sa pagsagap ng nakatakdang iyong gagawin. At sa sandaling ito ay kanilang makita. Ibigay mo ang unawa kung paano ito gagawin at kung ano yung takdang oras. Gawin mong mahusay ang iyong mga anak. Let them excel. Let them be effective. And let them be fruitful. In Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Salamat po sapagkat kayo po ay merong isang napakagandang katangian. At yan po ay hindi mawawala sa inyo. Naway makaabot tayo sa anak ng ating apo. Gusto mo na makita ang anak ng iyong apo? So manalangin ka ngayon, sabihin mo, Diyos ko, paabutin mo po ako sa anak ng aking apo. At sa anak ng apo ng ating, anak ng apo natin. Aba, mahaba yun, 5 saling lahi. Purihin ang Panginoon. So, sige po. At alam mo, ang haba ng buhay natin ay sang-ayon sa pangarap na inilagay sa atin ng Diyos. Co-terminus po yan sa pangarap. Kaya kung ang pangarap mo ay parang petsay lang, maiksi. Kaya kailangan ay pangarapin mo imposible para mahaba ang iyong buhay. Amen? Bakit? Dahil laging iisipin mo yung pangarap. At pag iyong iniisip ang pangarap, ikaw po ay magiging matibay at laging nasa katuwaan. Amen?
Sabihin mo sa katabi mo, bawal ang pikon. Praise God. Amen? So, ito na po yung mensahe. Magdalanginan muna kayo, sige. Dahil ibig ko na maranasan ninyo ang kaibang buhos ng biyaya at pagpapala. Sige po, magdalanginan kayo. Sabihin mo, ibig ko po. Ano ang ibig mo doon sa iyong katabi? Iparinig mo sa kanya para malaman nila na nagmamahal ka sa kanya. That you care, that you are concerned about his or her welfare. Yes, Lord. Hayaan mo nga pong lahat ay masigla. O Diyos, aming Ama, ang katyagaan at ang katatagan ay grasyang ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. At nalalaman mo na kung paano kami humihingi at kung paano kami humahanap at kung paano kami masiglang nagpapatuloy, ito'y iyong ikinalulugod. Sa mga kapatid na hindi namin kasama ngayon, ibigay mo po ang hustuhang pagpapahinga at kalakasan para makasama namin sila bukas ng gabi. Sapagkat ibig namin ang lahat ng nagsimula, kami ay sama-sama sa biyayang iyong inihanda. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. Noong 1995 sa South Korea's Prime School for Farmers. Yun pong farmer school nila ay para sa mga leaders, government, private corporation, lahat po doon dumaraan sa farmer school. Kaya sa aming itinerary, nilagay po yun. Para kami ay makapag-aral ng 3 days tungkol sa leadership. At naalala ko ang kwento nung founder nung school. Dahil siya po ay nagpakita ng isang uri ng pag-uugali na aking nadala sa aking puso at isipan at aking tinularan. Yun po ay yung yun pong frugal. Yun pong frugality ay hindi po yun pagiging kuripot o pagiging matipid, kundi yung tamang paggamit, yung right stewardship ng lahat ng mga pagpapalang ating natatanggap. Amen po ba? Doon ko natutunan kung paanong ang tube ng toothpaste ay hindi mo itatapon, gugupitin mo at uubusin mo yung laman. Sapagkat pagkatapos mong gamitin, marami pa po yun. At doon ko rin sa kanya natutunan, yung pag ikaw ay nag-check-in sa hotel, ituring mong iyo yun. At pag alis mo, mag-iwan ka ng alaala. At yun po, since then, sa aking pagta-travel abroad sa mga misyon, ang akin pong beddings, kung paano ako dumating, tinatandaan ko ang ayos, at pag alis ko, ganun uli yung beddings, parang hindi tinulugan. Everyday po yun. At yun po ay isang pagpapakita ng disiplinadong buhay. Laging tandaan mo po, napakahirap na aalis ka sa isang hotel room na nagmumura yung boy. Mas maganda na magpasalamat sila, lalo na pag nag-iwan ka ng $5 o $10. Lagi ka pong magtitip. Amen? Idadalangin ka nun, kahit na ano ang kanyang pananampalataya, idadalangin ka nun. Sana bumalik uli. Hello? Nakukuha niyo po? So, merong panahon ng katipiran, pero sa pagbibigay, huwag kang magtitipid. Magtipid ka ay sa memeryendahin mo, pero huwag sa pagbibigay. Walang amen. Talagang frugal nga. Nagtitipid para may malaking maibigay sa gawain ng Panginoon. Amen? So,
May ilan akong magagandang quotation na isinulat, 4. Makinig po kayong mabuti. After crosses and losses, men grow humbler and wiser. Benjamin Franklin. So pagkatapos po ng mga pagsubok, pagkatapos po ng mga nawala sa ating buhay, tayo po'y magiging mapagpakumbaba. Amen? At magiging po tayong matalino. Makakaiwas po tayo sa pagmamataas. Then ang pangalawa, hindi ko na isinulat ang pangalan, life belongs to the living. And whose lives must be prepared for changes. Life belongs to the living, and whose lives must be prepared for changes. So, ang buhay ay para sa mga nabubuhay at handa sa mga pagbabago. Araw-araw po may pagbabago. Kaya huwag kang maiirita kung magbago. Kaya kung titingnan po natin yung dating palengking pinupuntahan mo na bago na. Yung dating supermarket na pinupuntahan mo, hindi mo na ngayon makita yung dating binibili mo dati, hindi ka naaabala. Pero ngayon, yung iyong dilatang bibilhin, nandun sa kabilang dulo na pala. Sa bawat panimula ng pagbabago, huwag ka pong maiinis. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, talo ang pikon. Nakukuha niyo? One time, pwede na akong mag-alburuto dahil ako ang unang customer. Pero ang ini-entertain ay yung bagong dating. Umupo lang ako at nung mapit na sa akin, Sir, sorry po. Ano? Wala ka kakong dapat na ipag-alala. Eto nga, mabuti nga at natagalan ka ng konti. Na-enjoy ko yung lamig ng hangin. Sipisipin mo po, pwede kang magalit. Ano po? May karapatan akong magalit, pero hindi ko po pinili ang magalit. Sapagkat nalalaman ko po, talo ang magagalitin. So, pangalawang katotohanan, sabihin mo, talo ang magagalitin. Hallelujah. And then, ang pangatlo po, reflect upon your present blessings, of which every man has many. Not on your past misfortune, of which all men have some. So, ulitin ko po, reflect upon your present blessings, of which every man has many, semicolon. Not on your past misfortune, of which all men have some. So dito po'y napakaliwanag na mas marami po ang ipagpapasalamat natin kaysa kabiguan natin. Tama po ba? Kaya sa kabiguan ay mag-enjoy ka lang. So kung yung mga kabiguan ay ini-enjoy natin, magiging pong malusog ang ating pananaw. And then ang pang-apat po, heroic thoughts make heroes. Kaya kailangan po, hahanga ka sa mga taong nagtagumpay. Magbabasa ka ng mga inspirasyon ng mga taong paano nila napagtagumpayan, yung bingit ng kamatayan, yung pagkalugi. Nung tanungin ng isang kilalang car manufacturing mogul, tinanong siya, kung sakali bang malugi ang iyong pabrika, ano ang gagawin mo? At ang sabi niya, walang negosyong sigurado. Pero handa ako kung malugi man ako.
Basta wag lamang aalisin yung mga tauhan ko. Makapagsisimula ako ng panibagong Ford Motor Company. Kaya nais ko pong ipaunawa sa bawat isa sa atin na ikaw po ay idinadaan ng Diyos. So anointing plus training. Kapag ikaw po'y may anointing, ikaw po'y ititrain ng anointing na yon kung paano ka magiging maunlad. Sabihin mo sa iyong katabi, pinauunlad ka ng Diyos. Kaya ang titulo po ng mensahe, you can be 100 times more. You can be 100 times more. Amen. So, yung kalagayan mo ngayon, hihigtan mo yan. Bukas sa makalwa, araw-araw, ikaw ay uunlad, ikaw ay lalago, ikaw ay lalaki. You can be 100 times more. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Nung marinig ko kanina sa YouTube si Benny Hinn, na talagang kailangang iyong aminin kung ano talaga ang iyong kalagayan sa buhay. At inamin niya na ang kanyang utang ay 2.5 million US dollars. Yun po ay sa praise-a-thon ng TBN. Eh kung nagkaroon po ako ng lakas ng loob at hamon, kung titingnan po ninyo ako, relax, maaliwalas lagi ang mukha. Pero yung hindi ninyo alam, pumapailan lang ang mga programa sa radyo, telebisyon, TBN, Asia, EBN, mas matindi po ang gastos ng EBN, at ang Zoe Light TV.
tayo po ang isa sa maraming palatuntunan sa telebisyon. Pero ang hindi ninyo alam at nais kong inyong malaman para madala ninyo sa panalangin at tiyak kong kayo'y pasasaganain ng Diyos. Ang pagkakautang po ng ministeryo, hindi po sa akin personally, wala po ako. 5,159,000. Yun po yung current na total na aking mga bayaran. Hello? Kaya niyong mabuhay na walang stress? Manalig ka sa Diyos. Amen? Cross over and possess the land. Doon po sa amount na yon, sa 5,159,000, yung lahat po ng verses na iniutos sa akin ng banal na Espiritu, bumagsak po yon sa Deuteronomy 9:1. At ang sabi niya, ito ang iyong gagawin at nagsunod-sunod na po ang kapahayagan, prophecy. Prepare the road and clear the way. Tingnan natin sandali ang Deuteronomy 9:1. Nais kong inyo pong maunawaan yan. Kapag ang ministeryo naging debt-free, pansinin po natin, sabay-sabay po yan, bukod po dun sa prayer mountain, yung rehabilitation ito. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Hilingin natin ang banal na Espiritu upang ituro sa atin ang karunungan. Banal na Espiritu, nalalaman namin na kami ay pinauunlad sa pamamagitan ng iyong pagkilos. At ito kami, umunlad kami at maging pinagpala para sa Ama sa pangalan ni Jesus. Ang atin pong teksto ay ang John 12:24. John 12:24. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die,
It abideth alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. Tingnan mo po, umiwas ka ng umiwas sa tao. Mag-iisa ka. Naniniwala ka po ba? Pero humalo ka sa tao at ikaw po ay makakaranas ng gaan ng kalooban. At iba naman po ang sinasabi rito ng Panginoon. Naalaala ko rin dun sa farmer's school na yon, ng isang butil ng palay. Kapag itinanim ito, magpuproduce ito ng 13 kabans. 30 kaban. At ang isang kernel of corn, kapag ito po'y itinanim, kapag malusog po yung mais, ito po'y magpuproduce ng minimum of 300 kernels. Kaya ang isa ay dumarami. Yet you can be 100 times more. Amen? Kaya kung iyo pong hindi itatago ang iyong giftings, kung gagamitin mo po ang iyong talento, dadami ang iyong kaibigan. Turuan mo sila. Huwag mong itatago ang iyong alam. Ituro mo yon para palitan ng Diyos yung matagal mo nang alam ng bagong kaalaman. That is the way to multiply in your giftings and talents. Kaya kung atin pong unawain, habang ikaw ay nakatutulong, ang Diyos ay siyang-siya na ikaw ay pagpalain beyond measure. Sapagkat nalalaman niya na ikaw ay magiging isang buhay na patutuo sa kanyang kabutihan. Unless a grain of wheat fall into the ground. So, atin pong pansinin, kailangan ng Ama ang maraming anak. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isa't bugtong na anak para siya magkaroon ng maraming anak. At uunlad po ang ating talento kapag isinyer natin ito sapagkat may talento yung ating tutulungan na wala sa atin. So, pansinin po natin, love begets love. So, gifts beget gifts. Kaya atin pong unawaing mabuti at tayo'y mabuhay na nasa katalinuhan sapagkat sa ibabaw ng lupang ito, napakayaman po ng lupain. Tamad lang ang naghihirap. Sa ibabaw ng lupa, handa ang Diyos na ikaw at ako ay buhayin ng masagana. Kayo ba'y naniniwala na ang Diyos ang may-ari at may likha ng lahat? Ikaw ba'y naniniwala na kasama ka sa plano ng Diyos? At kapag natuklasan mo yung plano ng Diyos, nandun ang lahat ng iyong probisyon. If your need is met, then your want will be next in the plan of God. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala sa iyong kakanin at iinumin o dadamtin. That are needs. Kaya pag naranasan mo na tapat nga ang Diyos, dinadamitan ako, pinakakain ako ng Diyos, binibigyan ako ng inumin at ako ay pinalulusog ng Diyos. Kapag ikay galak na sa kabutihan ng Diyos, daragdagan ka ng bagong sasakyan, daragdagan ka ng bagong bahay. Bakit? Because you are so joyful and grateful. Ang pinagpapala ng Diyos ay yung tuwan-tuwa sa Diyos. Galak na galak sa Diyos. Madali pong magalak pag may bagong dating na pabuya at gantimpala. Pero mahirap pong magalak pag nawala yung iyong naipon. Hello? Pero kung magsasanay tayo na sa kabutihan at sa kasamaan, tayo ay magdiriwang. Magagalak sa Panginoon. Sapagkat ang relasyon po sa Diyos ay parang pagpasok sa pag-aasawa. Kaya ang sumpaan ng mag-asawa sa hirap at ginhawa.
sa kagutuman o kasaganaan at kabusugan. Maghirap man ang panahon, walang sino man na makapaghihiwalay sa pinag-isa ng Panginoon kundi ang kamatayan. Nakukuha niyo po? Kaya kailangang mamatay tayo sa sarili nating adhikain, sa sarili na... Alam mo, nakalulungkot po kapag ang mag-asawa, ang lalaki ang humahawak ng pera. At siyang nagbibigay sa asawa ng budget araw-araw. Hindi po ganun ang kalooban ng Diyos. Ano po ba ang lalaki bilang asawa? Haligi. Ano ang babae? Yun, alam po natin. So, sino ang mangangasiwa sa pambayad sa kuryente? Babae. Nakukuha niyo po. Kaya nga, kailangan mabuhay tayo ayon sa katotohanan so that you can increase even 100 times more. Baka kung saan-saan gastusin Di manalangin kang dumami ang iyong ibibigay. May bibigay kaya yun ng Diyos. Dahil ang babae po, maganda pong magplano yan kaysa lalaki. Ang lalaki po, trumabaho, magaling. Pero pag-aayos ng bahay, babae po ang mahusay. Aminado po ako dyan. Tingnan mo ang iyong katabi. Home economics ito. Kala ko ba, revival? Alam mo, pag hindi ka na revive sa economics, kausap namin ang retired CJ. Tinanong ng isang leader, ano po ba ang sikreto ng pagiging Chief Justice? May tinuran siyang 2 kurso, kailangan mahusay ang Chief Justice sa economics. At ang pangalawa ay sa law. Kaya nga po, lahat tayo dapat mahusay sa pangangasiwa ng pera. Hello? At laging meron dapat na nasusobra sapagkat mahusay kang mga siwa. At mahilig ka sa mga free. Bibilhin mo yung dating 500, bibilhin mo 300 at meron pang pre-added na tinapay. Hello? Nakukuha niyo po? Nakukuha mo yung maximum na halaga ng iyong pera. Kaya nga kung atin pong uunawain, kailangang katulad ng isang butil ng trigo. Sapagkat ating unawain, ang salita ng Diyos ang ayon sa parable of the sower. Pag ito'y natanim sa matabang lupa at ito ay ang puso, ito ay uunlad ng tig-30, tig-60, tig-100. Ngayon, wag na tayong tumingin doon sa 30. Wag na tayong tumingin doon sa 60. Ang ating hangarin ay doon sa 100 ang balik. Amen? You can be 100 times more. Kailangang ibang-iba ka na ngayon 10 years ago. Purihin ng Panginoon. Magbago ka naman ng buhok para magkaroon ng pagbabago. Sapagkat ang bago, nakakainggan yung tingnan. Kung ang iyong suklay ng iyong buhok ay pataas, gawin mo naman ngayon padapa. Hello? Kaya nga, unawain mong mabuti. Dati, deadma ka, pagkagising parang baliwala lang. Pero ngayon, sabihin mo sa asawa mo, ikaw ang pinakamagandang lalaki, gwapong lalaki, pinakamagandang babae. That is affirmation. Amen? Pansinin mo yung mga bago sa loob ng iyong bahay. At matutuwa yung naglilinis ng iyong bahay. Ito po'y simple. Pero pag nakasanayan mo ang affirmation, pag nakasanayan mo ang encouragement, ikaw at ako ay linikha ng Diyos to encourage each other. To pray for one another. At mahihikayat
yung mga nakapaligid sa atin. Ganun pala ang pagiging anak ng Diyos. So, anak ng Diyos. So, paano ka magiging maunlad? Paano ka magiging 100 times more than before? Kailangan meron kang kayamanan. Titigan mo ang iyong katabi. Kailangan ikay may kayamanan. Hello? Bawal ang walang kayamanan sa pagiging anak ng Diyos. O, purihin ang Panginoon. Tanungin mo ang iyong katabi, may kayamanan ka ba? Anong sagot? Purihin ang Panginoon. So, atin pong pansinin, yung isang butil ng mais ay nagiging 300 na butil. Yung isang butil ng palay ay nagiging 13 kaban. At yung isang butil na trigo ay dumarami. Kaya tunawain mo, kapag nasa iyo yung kayamanang ito, magugulat ka. Sa Matthew 6:21. Matthew 6:21. For where your treasure is, there will your heart be also. Verse 22. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. So ating pansinin, dalawa ang ating mata. Sino rito ang tatlo ang mata? So, dalawa ang ating mata. Kung sakali mang may depekto ang isa, at least dalawa pa rin ang ating mata. Pero hindi po yung physical na mata ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy po dito ay ang puso at ang isipan. Amen? So, if the light of the body is the eye, if therefore thine eye be single, so pansinin po natin ang liwanag ay kapag iisa ang iyong tinitingnan. At ano ang ating titingnan? Ang ating treasure ay ang Panginoong Hesukristo sapagkat ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Kaya ang sabi ron sa Philippians 4:7, He will guard your heart and your mind because in your heart, your spirit, Jesus dwells. In your mind, the Holy Spirit resides. Kaya babantayan ang ating isipan ng banal na Espiritu at aalagaan ang ating puso ng Panginoong Hesukristo sapagkat hindi pwedeng tumira ang mga kolesterol at ang mga impurities sa pusong kinaroroonan ng Panginoon. Jesus cannot co-inhabit with sickness. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo si Jesus na nasa iyo ang iyong kayamanan. Purihin ang Panginoon. Amen. If you have Jesus, then you have the treasure of heaven. Woo! Glory. Kaya, masasabi mo na ngayon, mayaman ako. Because my treasure is Jesus Christ. Kaya sabi rito, singled eye. Nang ibig sabihin, hindi yung pera. Yung pera ay resulta ng kayamanang nasa iyo. The blessing of the Lord. It make it rich. Paano ang pagyaman? Pag nasa iyo ang blessing of the Lord. And who is the blessing of the Lord? Jesus Christ. So if you have Jesus Christ, ikaw na po ang makakaranas ng mga pagbabago sa iyong buhay, sa iyong pananalapi, sa iyong kalusugan. At ikaw na po ang magiging matalino kung anong pagkain ang iyong lalantakan at ang hindi. Kaya po, ako po pwedeng kumain pa rin ng lechon. Dahil hindi ko naman ginagawa yun araw-araw. Ako po pwedeng humigop ng sabaw ng bulalo dahil hindi ko laging ginagawa yun. Hello? Nakakasira po ang pagkain kapag araw-araw ay lechon. Hindi bali kung yung cropik. Ayos lang yun. So, atin pong tingnan mabuti. So, natagpuan natin na ang yaman ay ang Panginoong Hesukristo. Sa talinghaga sa Matthew 13 at sa Luke 13, ang mayamang perlas ay ang Panginoong Hesus. Ang yamang nakatago sa lupain ay ang Panginoong Hesukristo. At malalaman mong mayaman ka kapag ikay nalugi, ang iyong salita'y ganito, pera lang yan.
Malalaman mong ikay walang pagtingin sa mga material. Kapag nabangga ang sasakyan, siyempre, natatakot yung mga anak ko. Ihimasin ko lang yung nasagi, sasakyan lang yan, ang mahalagay ikaw. Hello? Yun po yung ang puso't isipay nakatingin ay kay Hesukristo na siyang tunay na kayamanan. Kaya kung atin pong unawain, you can be 100 times more kapag sa Hesukristo ang laging iyong pinararangalan. So pansinin po natin. Kapansin-pansin pag nag-aral ka ng Biblia, si David ay ikawalong anak na lalaki ni Jesse. Pero nung tanungin ng propetang Samuel, may mga lalaki ka bang anak? 7 lang ang ipinakita. Bakit? Ba't hindi ipinakita yung ikawalo? Paano? Siguro hindi maskulado, pero yung 7 talagang pandigmaan. Kaya sa isip ni Jesse, wag na yung bunso kong anak. Dahil wala namang kwenta yon. Kailangan ipagmalaki mo ang lahat ng iyong anak sapagkat yung walang kwenta, yun ang iaangat ng Diyos. Nakukuha niyo po? At ano ang kahigtan ni David doon sa 7 niyang kapatid na napaka makikisig at pwedeng hari ng Israel? Hindi po sa katawan nakikita ang hari, sa puso nakikita ang isang hari. At bakit napili ng Diyos si David na hari? Sapagkat siya laging hinaharanan niya ang Diyos araw at gabi habang nag-aalaga siya ng tupa. At nais ko pong ipaunawa sa inyo na ang ginagawa mo sa iyong tungkulin ngayon, ang ginagawa mo sa hanap buhay mo ngayon, katulad ni David, nagsanay siyang may kasiyahan doon sa tupang inaalagaan niya. Kaya kung may kasiyahan ka, walang dapat na mawawala doon sa iyong mga anak, sapagkat ang unang aalagaan mo ay ang puso at ang isipan mo, at kailangan ang puso at isipan mo'y tama sa paningin ng Diyos. At hindi ka magkukulang. Magmamahal ka sa iyong kawan. Magmamahal ka sa iyong mga anak. At doon po sa iilang pag-aalaga niya ng tupa, doon po siya nasanay na magtiwala sa Diyos. Kaya't nung nasa aktual na labanan siya, wala siyang takot sapagkat kilala niya ang kanyang Diyos. Hallelujah! The anointing served him best. Why? Because he had experiences that God is true to His promises. Hindi po pera yan. If you hold on to your money, mawawala yan. Tinanong ng isang bata, ang ermitanyo, wise men, at may hawak siyang ibon. Alam ko po matalino kang lalaki. Tinago niya yung ibon. Sabihin mo po kung talagang matalino ka, patay ba o buhay ang hawak kong ibon? At ang sabi ng ermitanyo, talo ako dyan. Dahil pag sinabi kong buhay, papatayin mo. At pag sinabi kong patay, hindi mo sasakalin yung ibon. Matalino nga. Hindi ka masuswindle sapagkat mas matalino ka kaysa mga masasama. Nakukuha nyo? At kadalasan ang tao ay nalilin lang dahil sila ay magkakaroon ng grant. Huwag kang maniniwala sa grant. Kapag hindi mo trinabaho, hindi darating yan sa iyo. Pero ang trinabaho mo, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Kaya pansinin natin, yung mga retirees, meron silang pension. Bakit? Trinabaho kasi nila. Kaya nga ating unawaing mabuti, si David ay piniling hari out of 8 na magkakapatid. At kung ikukumpara natin si David kay Jesus, pareho silang isinilang ay sa little town of Bethlehem. Isinilang si David sa little town of Bethlehem. Isinilang si Jesus sa little town of Bethlehem. At si Naomi umalis sa Bethlehem.
At nung mahirap na bumalik sa Bethlehem. At ang meaning ng Bethlehem ay house of bread. Na ibig sabihin, kapag nakay Jesus ka, para kang may panaderya. Pag nakay Jesus ka, para kang may supermarket. Pag nakay Jesus ka, parang ikaw ay may central bank. Amen? Hello? Amen. Sapagkat itutustos ang lahat ng ating kailangan at idaragdag yung ating mga kailangan. When all your needs are filled up, then He will allow your want to be provided for. Amen? Kaya ikay nakakapagbakasyon na sa Disneyland ng LA sa Anaheim. Amen? Sapagkat yun po ang original. Narating ko po yun, pero picture-picture lang. Hindi ko napasok dahil gabi na. Pero babalik ako. Amen? May awa ang Diyos. Ikaw at ako ay pagpapalain ng Diyos. You know why? Dahil alam mo ang pangarap ng Diyos. Alam mo ang kalooban ng Diyos. Alam mo na ang magtutusto sa iyo ay ang Diyos. When all your needs are filled up, then your wants will be provided for. So, kapag ang lahat ng pangangailangan mo ay naitustos na ng Diyos, yung extra na kailangan mo, idaragdag sa iyo ng Diyos, it shall be added unto you. Yung lahat ng kinahuhumalingan ng walang hilig sa Diyos, idaragdag sa iyo. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greglorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Nung marinig ko kanina sa YouTube si Benny Hinn, na talagang kailangang iyong aminin kung ano talaga ang iyong kalagayan sa buhay. At inamin niya na ang kanyang utang ay 2.5 million US dollars. Yun po ay sa praise-a-thon ng TBN. Kaya kung nagkaroon po ako ng lakas ng loob at hamon, kung titingnan po ninyo ako, relax, maaliwalas lagi ang mukha,
Pero yung hindi ninyo alam, pumapailan lang ang mga programa sa radyo, telebisyon, TBN, Asia, EBN, mas matindi po ang gastos ng EBN, at ang Zoe Light TV. Tayo po ang isa sa maraming palatuntunan sa telebisyon. Pero ang hindi ninyo alam at nais kong inyong malaman para madala ninyo sa panalangin at tiyak kong kayo'y pasasaganain ng Diyos. Ang pagkakautang po ng ministeryo, hindi po sa akin personally, wala po ako. 5,159,000. Yun po yung current na total na aking mga bayaran. Hello? Kaya niyong mabuhay na walang stress? Manalig ka sa Diyos. Amen? Cross over and possess the land. Doon po sa amount na yon, sa 5,159,000, yung lahat po ng verses na iniutos sa akin ng banal na Espiritu, bumagsak po yon sa Deuteronomy 9:1. At ang sabi niya, ito ang iyong gagawin, at nagsunod-sunod na po ang kapahayagan, prophecy. Prepare the road and clear the way. Tingnan natin sandali ang Deuteronomy 9:1. Nais kong inyo pong maunawaan yan. Kapag ang ministeryo naging debt-free, pansinin po natin, sabay-sabay po yan, bukod po doon sa Prayer Mountain, yung rehabilitation ito. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. At magugulat sila because you will be driving a nice car than they. Luma na yung kanila, bago naman na yung sayo. Kaya mas maganda yung sayo. Amen? Naghintay ka sapagkat ang naghihintay ay matibay. Sabihin mo sa iyong katabi, ang naghihintay ay matibay. Glory. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You can be 100 times more if you have the treasure. Do you have the treasure? Ayan. Do you have Jesus? And then second, increase. Increasing wisdom increases your wealth. So increasing your wisdom, your wealth will be directly proportionate to your increasing wisdom, so your wealth will increase. At habang tumatanda ka, lalo kang nagiging maligaya sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga magpakaligaya tayo sa Panginoon, sangguniin natin lagi ang Panginoon, laging siya ang ating tanungin, at huwag tayong mangunguna. Huwag kang magmamadaling yumaman, sapagkat mahirap kunin ang kayamanan sa paraan natin. Hayaan natin yung kayamanan na nasa atin ang magdagdag ng kayamanan sa ating buhay. So sabihin mo sa iyong katabi, tingnan mo ako. Yung naririnig nating sermon, nangyayari sa akin yan. Amen? Sa Psalms 27 verse 4, kailangan pong ikaw ay daily inquirer.
para magikang daily star. Amen? So, ano po? One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Ano ang una nating gawain? Pagmasdan ang kagandahan ng Panginoon. Amen? Dahil alam ng Panginoon ang Kanyang ginagawa, kaya yung lahat ng ating kabiguan, yun po ay bahagi ng isang napakagandang linilikha ng Diyos sa iyong buhay. Yung pagkalugi, yun po isang bahagi ng magandang linilikha ng Diyos sa ating buhay. Sa isang kwento, mayabang yung bato at mapagpakumbaba yung agos ng tubig. At kung magsasalita ang bato, magsasawa kang humampas sa akin. Pero dahil marami ang tubig, hindi kami titigil na hampasin ka hanggang ikay madurog. Hello? Kaya nga ating unawain, higit na mas maganda ang ikaw ay matyaga, ikay matiisin at ikay nagpapatuloy, na hindi makikita sa iyong mukha na ikay walang-wala, hindi makikita sa iyong kasuotan, kahit iisa yung kasuotan mo, laging maayos. At ang iyong amoy ay talagang napakabango kahit na ikaw ay nasa panahon ng iyong krisis. Sapagkat ang iyong pananampalataya, ikaw ay nagtitiyaga at ikay nagtitiis sapagkat ang isang katangian ng isang matibay at matatag na mga anak ng Diyos ay yung nakapagtitiyaga hanggang wakas. Hello? At ang sabi po, kapag ikay matyaga, kapag ikay nagpatuloy, anong ginawa ni David nung mawala ang lahat ng pamilya ng kanyang mga kawal at pati pamilya niya sa Siklag? Ano ang ginawa ni David? Sinisiban niya ang Diyos. At ang sabi po sa 1 Samuel 30 verse 8, He inquired of the Lord. Pinalakas niya ang kanyang loob. He encouraged himself in the Lord. Pinalakas niya ang kanyang loob. Na ang Diyos nasa panig ko, ang Diyos ang aking katulong, ang Diyos ang pag-asa ko, ang Diyos ang makikipaglaban sa akin. And David inquired of the Lord, saying, Shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And the Lord answered him, Pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. Pag ang Diyos ang nanguna, may isang kasamahan yung mga mandarambong na mga tulisan, iniwan na dahil pampabigat, dahil may sakit. Ang paraan ng Diyos ay mahiwaga. Ang paraan ng Diyos ay hindi mo masisiyasat. Pero siya'y gagawa ng paraan dahil may utos siya. Ano ang kanyang utos? Pursue. Ano ang kanyang katiyakang sinabi kay David? Thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. So may assurance siya na kasama niya ang Diyos. Kapag na-assure mo ang iyong sarili na kasama mo ang Diyos, bago pa mangyari yung kabiguan, nandun na ang Diyos. At hinihintay ka na para putungan ka ng panibagong tagumpay. Amen po ba? At nagtapos ang kasaysayan, nabawi niyang lahat ang sinamsam ng mga tulisan. Why? Because he inquired. Siya ay nagtanong sa Diyos. Kailangan ang tanong mo, Panginoon, ano po ang ibig mong gagawin ko? Hindi yung lalapit tayo sa Diyos, Panginoon, ito po ang 5 alam kong paraan kung paano ko aatakihin yung kalaban. Wrong. Kailangan tama. Panginoon, ano po ang ibig mong gawin? We have to cooperate with God. Nakukuha niyo po? Kailangan tayo po ay nakikiayon lang sa gusto ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na stay put, kailangan tahimik ka lang. Huwag kang maaaburido. Maghintay ka lang at ako ang bahalang trumabaho dyan. Nakukuha niyo po? Naikwento ko na ito, pero ang sabi nung nanay ko, naku, mapapagalitan ako ng ate mo, Greg. Sabi ko, bakit po? Nawawala yung titulo niya, hindi ko alam kung saan ko nailagay.
Ganun po ba? Manalangin tayo, nanay. At nanalangin kami, at nakalimutan ng nanay ko na ipinagkatiwala pala niya sa abogado niya. At nung ako'y pumunta ron, sabi nung abogado, dahil kamag-anak namin, Greg, baka gusto mong ibenta yung lote ng iyong ate. Sabi ko, wala kang titulo. Nasa akin eh. So, pansinin po natin, pinagkatiwala mo sa Diyos ang iyong problema at ang Diyos ang gagawa at palilitawin yung nawawala. Amen po ba? Nakukuha niyo po. Kaya walang talo ang mga anak ng Diyos at hindi maghihirap ang mga anak ng Diyos sapagkat alam ng Diyos ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Kaya kailangan handa ka sa pagbabago. Ilipat mo ang pwesto mo. Paano po, Panginoon? Baliktarin mo ang pintuan sa halip na harap, sa tagiliran. Huwag kang makikipag-usap at papayuhan mo ang Diyos. Hindi ho pwede, Panginoon. Dahil, Panginoon, alam mo naman ang dating ng mga tao. Pag sumunod ka sa Diyos at iyong inilagay sa tagiliran ang iyong pintuan, magugulat ka. Sapagkat ang masunurin po ang pinagpapala ng Diyos. Huwag kang mangangatwiran sa gusto ng Diyos. Sundin mo lamang ang gusto ng Diyos. Amen. At pag nasunod natin, bahala siya na magdagdag. Bahala siya na gawin kang 100 doble ang pag-unlad. Sapagkat ikaw ay masunurin sa Diyos. If you be willing and obedient, you shall partake the best of the land. Sino po ang pinagpapala ng Diyos? Yun pong kusang loob na sumusunod sa Panginoon. Kaya pag sinabi niya, huwag ka nang manalangin, Moses, iunat mo na lang ang iyong tungkod. Nangatwiran ba si Moses at nagsabi, Panginoon, tungkod, anong mangyayari dito sa tungkod? Hindi po, ang sabi niya, sinabi mo, masunod at mangyari. Hello? Kaya nga, pansinin natin, si Amos ay hindi propeta. Ang sabi niya, hindi ako propeta, tagapisa lang ako ng prutas ng igos. Pero inutusan ako ng Diyos, kinausap ako ng Diyos, at pinasasabi sa iyo na ito ang mangyayari sa bansang ito. At ang sabi, hindi kita paniniwalaan. Sapagkat hindi ka propeta. Ikaw na nagsabing hindi ka propeta. Pero sinabi ni Amos na ako ay kinausap ng Diyos para sabihin sa iyo na ganito ang mangyayari. At hindi naniwala yung hari. At siya pinatay ng Diyos. Kaya nais kong inyong maunawaan na ikaw ay kinakausap ng Diyos sa mga araw-araw na gagawin sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Ikaw at ako ay templo ng banal na Espiritu at kailangan tayo ay luminya sa gusto ng banal na Espiritu. For as many as are led by the Spirit, they are children of God. Kaya nga sabi ni Job, lahat ng aking kinatakutan at iniwasan ang nangyari sa akin. At sabi niya, mabuti pang ako'y namatay na bago pa ako isilang sa sinapupunan ng aking nanay. Sabi rin ni Solomon, mas mabuti pa sa isang tao na mamatay bago pa siya isilang kaysa hindi niya matanggap ang mga mangyayari sa kanyang buhay. Kaya kung ano man ang nangyayari sa iyo, tandaan mo, all things work together for good to them that love the Lord. At kung tao ang nagpapasama ng iyong loob, tandaan mo ito, gamit sila. Kaya sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, the evil that you meant, God turned it for good, for the salvation of many families. Kaya ka pinayayaman ng Diyos para maligtas at lahat ng kamag-anak mo. Amen? Para hindi na sila pupunta sa 5-6 sapagkat ikay mayaman na, kaya ikaw na ang tutusto sa kanila dahil yung kayamanan mo hanggang sa kaapu-apuhan mo hindi kayang ubusin. Yun po yung wealth of the Lord. Amen? Ang wealth of the Lord po, it will last through 4 generations. Pero yung inipon natin, mapalad tayo kung tatagal ito habang tayo buhay. Pero yung galing sa Diyos, 4 na saling lahi po, ito'y pakikinabangan. Amen? Kaya you can be 100 times more. And then thirdly, live wisely. Mabuhay kang matalino. Sabihin mo sa iyong katabi, mabuhay kang matalino. Tapos iyong hawakan ang kanyang noo. Sabihin mo, ang lahat ng katalinuhan ay inimbak ng Diyos dyan sa iyong utak. Amen? Nandyan lahat ng katalinuhan. At siya lilitaw.
Lilitaw yan habang ikaw ay nagiging maalam sa Diyos sapagkat sa Proverbs 25:28. Ano po ang Proverbs 25:28? At ang sabi po dito, He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. So ano ang payo ng Biblia? Rule your spirit. Amen? Rule your mind. Rule your speaking. Sapagkat kapag control mo ang iyong isipan, ano mangyayari sa iyo? Mag-iisip ka ng maganda. At sasabihin mo, pera lang yan. Kaya nating kitain yan ng mahalaga, ikay buhay. Sasakyan lang yan, pwede nating ipa-repair yan. Hello? Pero ang taong hindi maalab sa Diyos, mura ang iyong matitikman. Pero sa lahat ng maalab sa Diyos, so know the power and position of God on earth. Kilalanin mo ang kapangyarihan at ang posisyon ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Siya ang makapangyarihan at siya ang masusunod. Kahit anong gawin mo, magpabale-balentong man tayo, ang Diyos pa rin ang masusunod, hindi tayo. Sapagkat ang Diyos ay hindi kayang baguhin ang kanyang disenyo at ang kanyang pinasimulan. Siyang nagsimula ng mabuting bagay, siya rin ang magtatapos nito. Ang mabuting pinasimulan, sinimulan ka kay Jesus, tatapusin ka ni Jesus. Sa kasaganaan, kaunlaran, at kasiglahan. At ano ang iyong gagawin? Ikaw po ay mamanatag at pumanatag at magpatuloy kang magsabi, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Daily I will lift up my hands and praise the Lord. Kaya kung hindi mo maintindihan ang mga nangyayari, itaas mo ang iyong mga bisig. Kung nakakaramdam ka ng panghihina sa iyong katawan, iluhod mo ang iyong mga tuhod. At ngumiti ka at ipakita mo na wala kang takot sa kamatayan sapagkat tinalo na at dinaig na ni Jesucristo ang kamatayan. Ikaw at ako ay walang hanggan ng buhay. Mamamatay ang katawang lupa, pero hindi ang ating espiritu at kaluluwa. Kaya pumikit ka sandali at sabihin mo, I can be 100 times more. Because of these truths na natanggap ko ngayong gabi. Kaya Ama, salamat. Isa sa buhay ko ang mga katotohanan ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So ipatong mo ang dalawang kamay mo. Hallelujah. Ang kanang bahagi ng iyong utak ay memory recall ang trabaho. Ang kaliwang bahagi ng iyong utak ay future, dream, and plan ang iniisip. Recall the lessons of the past and desire a brighter tomorrow. Kaya't magiging wala kang migraine dahil balanse ang gamit mo sa iyong utak. Salamat, Ama, at napakaganda ng paglikha mo sa aming utak. At ito ay malusog at kailanman ay hindi magkakaroon ng pagkalimot sapagkat araw-araw na ito'y aming ginagamit. Salamat sa mga kabiguan na natutunan namin ng mga aralin. At salamat na hindi nagbabago ang magandang pangarap mo sa amin. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sapagkat gagamitin namin ang aming isipan sa pagluwalhati sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So mula ngayong gabi, kayo ang pinakamatalinong tao sa ibabaw ng Pilipinas. Amen? Do you believe that? At magkakaroon kayo ng napakatalim na discerning of spirits. Madidiscern mo kung saan mo ilalagay ang iyong 1,000. At madidiscern mo kung sino ang bibigyan mo ng 100 piso. Na yung 100 piso mo ibabalik sa iyo ng 100 doble. Amen? Hindi man sa pera, makikita mo na maganda ang buhay ng iyong binigyan. Sapagkat sila ay laging nakikita mo sa revival. Tingnan mo ang iyong katabi. Baka inuutusan ka ng Diyos na bigyan mo yan ng 100. So, subukan mo. At tingnan mo kung makikita mo sa loob ng 13 gabi. At pag nakita mo na laging dumadalo sa ika-13 gabi, gawin mo ng 1,000. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, uunlad ka ng 100 ulit.
magiging kang mayaman ng 100 ulit. Amen. Hallelujah. So muli, hindi ko po isasara ang sermon sa pamamagitan ng panalangin lang, kundi hahamunin natin yun pong nasa telebisyon. At nais kong hamunin ang lahat ng nakatuon sa telebisyong ito at sa palatuntunang ito na kailangan mo si Jesucristo. Kaya isuko mo ang iyong buhay sapagkat si Jesucristo ang yaman na kapag nasa iyo, ikaw ay magiging ibang-ibang buhay. Kaya sa simpleng paraan, iligtas mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng panalangin ng pagsusuko at sabihin mo, Jesucristo, hinihingi ko ang kapatawaran sa lahat kong kasalanan at tinatanggap kita na aking sariling tagapagligtas, Panginoon at Diyos, mula sa sandaling ito. Pagharian mo ako at puspusin mo ako ng iyong Espiritu. Salamat sa kaligtasang natanggap ko sa iyo, Ama, ang papuri sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Purihin ng Panginoon. So, your increase is dependent on your giving. Amen? Ang iyong pag-unlad sa material ay nasa iyong uri ng pagbibigay. At magbigay ka na willing-willy sa Diyos. Amen? Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greglorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Nung marinig ko kanina sa YouTube si Benny Hinn, na talagang kailangang iyong aminin kung ano talaga ang iyong kalagayan sa buhay. At inamin niya na ang kanyang utang ay 2.5 million US dollars. Yun po ay sa praise-a-thon ng TBN. Eh kung nagkaroon po ako ng lakas ng loob at hamon, kung titingnan po ninyo ako,
relax, maaliwalas lagi ang mukha. Pero yung hindi ninyo alam, pumapailan lang ang mga programa sa radyo, telebisyon, TBN, Asia, EBN, mas matindi po ang gastos ng EBN, at ang Zoe Light TV. Tayo po ang isa sa maraming palatuntunan sa telebisyon. Pero ang hindi ninyo alam at nais kong inyong malaman para madala ninyo sa panalangin at tiyak kong kayo'y pasasaganain ng Diyos. Ang pagkakautang po ng ministeryo, hindi po sa akin personally, wala po ako. 5,159,000. Yun po yung current na total na aking mga bayaran. Hello? Kaya niyong mabuhay na walang stress? Manalig ka sa Diyos. Amen? Cross over and possess the land. Doon po sa amount na yon, sa 5,159,000, yung lahat po ng verses na iniutos sa akin ng banal na Espiritu, bumagsak po yon sa Deuteronomy 9:1. At ang sabi niya, ito ang iyong gagawin, at nagsunod-sunod na po ang kapahayagan, prophecy. Prepare the road and clear the way. Tingnan natin sandali ang Deuteronomy 9:1. Nais kong inyo pong maunawaan yan. Kapag ang ministeryo ay naging debt-free, pansinin po natin, sabay-sabay po yan, bukod po doon sa Prayer Mountain, yung rehabilitation ito. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.